Kamusta po mga katambay? Hello po, si Kamano po sa Tambayang Makabayan. Ito po, mayroon po tayong pag-uusapang muli. Sumagot na raw po ang Amerika sa sa ating bansa, lalo yung mga biyahe ng ating Pangulo. Ito na raw po ang kasagutan dahil ang Amerika po ay nagpadala po sa pamagitan po ng Pangulo nila na si Joe Biden. Nagpadala po at bibisita sa ating bansa yung kanilang delegasyon na sinasabing isa ito sa kanilang gagawin ang trade. Ang mission nila ay trade mission. Yung sinasabing mamumuhunan daw sa ating bansa, mga katambay. Bago natin pag-usapan at komentuhan, kung nagustuhan nyo po ang ating maliit na channel dito po sa Tambayang Makabayan sa YouTube at sa TikTok din po, Tambayang Makabayan, ang komento ni Kamanong, siyempre po, pwede po tayong mag-like, share, and subscribe na rin po. Maraming salamat po mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita ng mga pupunta sa ating bansa na mga taga-Amerika. Pakinggan po natin mga katambay. 22 matataas na opisyal ng Amerika ang bibisita sa bansa sa Lunes para sa trade mission na ipinag-utos ni US President Joe Biden. Inaasahang magbubunga ito ng karagdagang mamumuhunan sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Para mas palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika pagdating sa trade and investment, magpapadala ng delegasyon si US President Joe Biden dito sa bansa sa susunod na linggo. Ayon sa White House, pangungunahan ni US Department of Commerce Secretary Gina Raimondo ang trade mission. Binubuo ito ng 22 personalidad na itinuturing na top-level executive sa Amerika. Inaasahang darating sila sa bansa sa Lunes. Kabilang daw sa mga tinitingnang oportunidad para mamuhunan ay ang mga sektor ng enerhiya, critical minerals at food security. Ang trade mission na ito bahagi ng pangako ni Biden kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Amerika. Umaasa naman ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na mapatataas ng trade mission ang investment portfolio ng mga kumpanya ng Amerika sa economic zones ng Pilipinas. Nitong nakaraang linggo lang nang bumisita naman ang Pangulo ng Australia kung saan nakapag-uwi siya ng 86 billion pesos na investment pledges. Kalakip nito ang 12 kasunduan na magpapalakas ng Philippine-Australian Investment Partnership. Kabilang sa mga industriyang makikinabang ang battery manufacturing, plastic water recycling, at waste-to-energy technology. Yun nga lang matagal-tagal pa raw ang hihintayin bago ito maramdaman ng ating mga kababayan. Pero ang magandang balita ayon sa Department of Trade and Industry, siguradong magdadala ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Gusto natin yung investments natin, sustain. Ayan po, medyo na ano lang ako doon. Talagang sabi mismo rin ng pamahalaan at ng balita, talagang matatagalan pa bago natin maramdaman yan, di ba? Saka yung sinasabing mga misyon. Mission pa lang di ba? Pag-aaralan pa lang, alam naman natin ng Amerika, mga katambay, number one, matatalino po yan. Matatalino po Amerika. Hindi po basta-basta mag-i-invest sa isang lugar na yan, sa isang bansa, ang Amerika. Alam mo naman natin yun. Nang hindi sila makikinabang ng sobra-sobrang laki. Di ba? Dahil nakita nyo naman ang history ng Amerika sa ating bansa. Di ba? Ilang beses tayong sinakop niyan. Di ba? Sa laki ng napakinabangan sa ating bansa. Pero tayo, wala tayong napapakinabangan sa Amerika. Di ba? Tingnan nyo nga po yung kanilang, mabuti pa nga yung Japan di ba? Nung dinigma nila yan, di ba? Nakabangon ng Japan, di ba? Tinulungan din nila yan Pero ang Pilipinas, never nilang tinulungan ng sobra-sobra. Ang South Korea, di ba? Naibangon din. Malaki ang ginawa nilang tulong nung araw, di umano, di ba? Pero ang Pilipinas, di ba? Pero hindi rin natin masisi Kahit sabi mo hindi tayo masyadong tinulungan ng Amerika, lalo sa kabila tayo sinakop nila, di ba? Pero kasi Pilipino rin naman ang sisisihin natin mga katambay dahil tayo naagis na natin yung pagiging di ba? Lalo sa politika, pagiging corrupt. Napakatindi ng korupsyon sa ating bansa, di ba? Yung sinasabi nga ng matatanda, namana raw daw di umano ng mga Pilipino yung mga utak na galing sa bandang South America, o nasa Europe, yung sinakop tayo ng mahigit 700 o 700 plus years, yung mga ganon. Yung Espanya, di ba? Doon daw natin naman ang ugali, lalo sa pagdating sa
pagkamkam ng mga kayamanan na mana raw di umano ng mga politiko at nagtuloy-tuloy na ang korupsyon sa ating bansa, di ba? Yun nga po mga katambay, nakakalungkot lang din. Kasi enerhiya rin ang sinasabing pag-aaralan at syempre sa mga waste, syempre marungis kasi ating bansa at syempre energy, di ba? Saka yung sinasabing food, yung food, yan ang mga planong pag-aaralan ng mga pinadala ni Joe Biden sa ating bansa ng presidente ng Amerika. Pero sa kabila nun, nagpapalakas lang din di umano. Pero pag-aaralan pa yan yung plano. Kasi pupunta yung mga negosyante dyan, yung mga mamumuno sa ating bansa. Titingnan muna nila yung sitwasyon, yung lalagakan nila ng pera nila, di ba? Sana naman hindi nila makita o hindi umatras sila. Sana wag sila umatras pag nakita nila yung sitwasyon sa ating bansa na nagmamahalan lahat. Napakataas na inflation ng bilihin, di ba? Gasolina, pamasahe, internet, di ba? Kuryente, tubig, pati mga karsada raw binabayaran. Hindi katulad sa Amerika, mura toll sa Amerika dahil gobyerno may-ari. Sa atin, karsada pa lang, iubod ng mahal na dahil puro pribado may-ari. Di ba? Sa Amerika kasi, hindi ganun kamahal ang mga toll gate. Sa atin, toll gate pa lang, ginto na ang presyo, di ba? Kaya wag muna natin pisain. Meron nagsasabi, ito na, hindi pa. Wag muna tayong mag-conclude. Yan pag-aaralan pa nila. Saka isa pa, si President Biden, nagdidelikado po sa Amerika. Napakahina po at napakababa ng kanyang trust rating sa mga Amerikano, mga katambay. Sirang-sira po si Joe Biden sa mga Amerikano ngayon. Dahil nga 4 na taon niyang nilugmok at dinala ang Amerika sa puro gyera. Yan po ang ginawa di umano raw ng presidente ng Amerika na nalugmok at nagkakaproblema sila sa kaperahan ngayon ang Amerika dahil nauubos ang pera ng Amerika dahil sa gyera. Di ba? Dahil hindi pa naman sila nakakasingil ngayon sa kanilang tinutulungan katulad ng Ukraine. Paano magbabayad ang isang bansa na nagigyera pa? Saka pa lang sila makakapaningil niyan pag natapos na gyera. At kung sila pa mananalo, paano kung yung tinulungan nila ay natalo? Di talo rin sila. Kaya malulugmok talaga Amerika, di ba? At tulad nung ginagawa po sa pagtulong din saan po ba yun? sa nakalimutan ko na mga katambay, isa pang gyera. Sa Israel. Sa Israel, dire-diretso rin ang pledge nila ron. Hindi pa naman nakakasingil ang Amerika ron. Dahil gyera pa yun. Di ba? Sana manalo Israel doon nang makasingil sila. Di ba? Kaya nagkakaproblema po ang Amerika dahil ang presidente di umano ng Amerika ay napakahilig sa gyera. Di ba? At yan din po naging dahilan kung bakit nagkaproblema ang buong mundo. Nagtaas ang lahat ng bilihin natin, lalo ang langis. Di ba? At ang harina at napakarami pang iba. Dahil sa gyera na inumpisahan ng Amerika. Di ba? Kaya tayong mga Pilipino, mag-ingat-ingat din po tayo, lalo ang ating pamahalaan ngayon na huwag tayong basta-basta susunod sa gusto ng Amerikano, lalo yung sinasabi problema sa West Philippine Sea at South China Sea. Huwag na huwag po tayong papasok dyan, lalo sa gyera. Dahil alam natin ang Amerikano, mahilig lang mangako. Di umano, puro pangako lang po. Kamukha nung ginawa nila sa Ukraine, puro pangako. Ano po nangyari sa Ukraine? Durog. Diba? Wasak na wasak ang Ukraine. At kawawa po ang mahihirap na tao, mga katambay. Kaya okay lang po yan. Papasokin natin ang Amerika kung talagang makakatulong sa ating bansa. Why not? Diba? Magnegosyo kayo. Sige. At nang makatulong kayo sa amin. Pero kung kami didiktahan nyo na kami uudyukan nyo makipagyera sa China, no. Huwag tayong kapapayag, mga katambay. Tayo ang kawawang mga Pilipino. Yung mayayaman, tatakbuhan lang tayo niyan. Aalis lang yan. Kung anong ginawa sa Ukraine. Naglayasan lahat ang mayayaman. Ang naiwan, mahirap. Ganyan din mangyari sa ating bansa. Dahil inudyukan lang at sinabi ng Amerika, susuportahan ka namin. Nung nakipagyera ang presidente ng Ukraine, patay. Lugmok sila. Kaya wag naman sana mangyari sa ating bansa yan, sa panunungkulan ng ating Pangulong Marcos, na wag tayong maging matapang na sasabihin natin, susuportahan tayo ng Amerika. No. Malabo yun. Malaking problema ng Amerika.
Dahil hindi na nakakasiguro si Joe Biden na mananalo pa nitong susunod na halalan, itong darating na November. Delikado po siya at ayaw na karamihan ng Amerikano, ayaw sa kanya. Kaya wag tayo maging matapang at wag tayo basta-basta magpapasakop sa mga desisyon ng Amerika. Kung negosyo lang at makakatulong, yon okay po tayo doon. Basta ekonomiya. Pero mga katambay, wag muna tayo mag-expect. Ang komento ni Kamanong, wag muna tayong mag-expect sa mga gagawin ng mga negosyante na pupunta sa Pilipinas, ng mga Amerikano. Mag-aaralan pa yan. Pag-aaralan pa nila kung sila'y kikita sa ating bansa. Wag muna tayong mag-expect. Hintayin muna natin na mapisa yung itlog bago tayo mag-expect. Yun po ang tama. Di ba mga katambay? Yan lang po ang komento ni Kamanong sa maraming nag-expect at humahanga sa Amerika. Pero si Kamanong, hindi humahanga dahil marami ng binagsak na bansa ang Amerika na naging lugmok sa kahirapan, di ba, dahil sa giyera. Yun lang po mga katambay, ang pananaw at komento ni Kamanong sa sinasabing pupunta sa ating bansa na planong mag-invest ng Amerika. Muli po si Kamanong, nag-iwan po na siyempre mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin, tiis-tiis lang at hindi sa giyera natin dapat ipaglaban. Paalam, bye-bye.